Kits ulit tayo. Today is October 3, 2019. 2 months na lang. Christmas na. November, December. May pang Noche Buena ka na ba? Meron ka na ba hanggang medianoche? Gusto mo bang malaman kung paano? Keep watching! Guys, so ngayon pa lang gagawin na natin yan, di ba? Gagawa na tayo ng ating pang Noche Buena hanggang medianoche, di ba? Pero paano? Siyempre, mag-work ka. Pero hindi mo na kailangan lumabas para makipagsabayan, makipagsiksikan sa traffic jam, hit-hitin, singhutin, higupin, yung mga maiitim na usok dyan, magtiis sa init, tapos sasakay ka ng FX, walang aircon, mahinang aircon, another tiis na naman. Hindi mo na kailangan tiisin lahat yan, di ba? Solve na ang problema mo kasi kahit nandito ka lang sa bahay, kayang-kaya mo nang kumita. Di ba? Alright, so simulan na natin. Dun sa ating part 1 ng ating vlog, merong link dyan sa baba. Kung gusto nyo maging updated, panoorin nyo po yung nasa part 1 ng ating vlog. Okay, sa part 1 kasi ng ating vlog, na-mention ko na doon yung mga basic needs na kailangan mo para makapag-start ka sa home-based online teaching. Yes, dito, uulitin ko ulit siya, but this time, mas kumpleto, mas detailed, mas maraming information yung ibibigay ko sa inyo, guys. Alright? And sasabihin ko na rin kung saang kumpanya yon. Kasi dun sa previous vlog na nagawa ko, minention ko na home-based international teaching company. Yun yung global. It means, hindi lang Koreans, Japanese, Chinese ang magiging estudyante nyo doon. Lahat ng foreigner na hindi English ang kanilang mother tongue, pwede mong maging estudyante. So, kung ang peg mo is pang international, click mo lang yung link dyan, and then go ka dun sa part na yun, and then follow mo lang yung mga instructions doon. Yun ang kunin mo para makapag-work ka internationally. Alright? Nandito lang sa bahay, nakapag around the world ka na. O, diba? This time, Chinese company naman ang ibibigay ko sa inyo pagkatapos ng international. Chinese company, mga in-check, guys. Yes. Siguro yung iba dyan, familiar na dito sa company na ito, Akedsok. Yes. Akedsok, guys. Parati itong may ads or marami silang advertisement sa Facebook. So, nadadaan-daanan nyo na yan or dumadaan-daan na yan sa Facebook nyo. I'm a former Akedsok teacher. So, ibibigay ko sa inyo yung mga basic requirements para maka-in dito sa Akedsok. Alright? Let's start, guys! Ano ba yung number 1 requirement ng Akedsok? Yes, ang number 1 is must at least 18 years old and above. So, hindi pwedeng 14 years old ka pa lang, 13 years old, kahit may anak ka na girl, hindi pwede. Okay? Kailangan mo maging 18 years old and above pataas para maka-in ka dito or para makapag-apply ka sa Akedsok. Bakit? Kasi yun ang pinaka-legal age para makapag-work ka, 18 years old. Second requirement is you must have a good command of the English language. Ano yun? Siyempre, magtuturo ka. So, kailangan alam mo yung ituturo mo. Kailangan marunong kang mag-English. Hindi lang basta maganda yung voice mo pang DJ. Hindi ganon. Kailangan marunong ka sa English grammar. Marunong ka sa mga tenses, sa mga idioms, sa mga pronunciation, expressions, intonation. Clear yan lahat para makapagturo ka, para makapasok ka. Okay? And kasama dyan is maging confident. Kailangan confident ka kasi magtuturo ka. Hindi naman pwedeng nahihiya ka dun sa estudyante mo or mas confident pa sa'yo yung estudyante mo, diba? Kailangan mas confident ka kasi ikaw yung teacher. Para yung pagiging confident mo, mai-share mo dun sa estudyante mo para maging confident din siya sa pagsasalita or sa pag-aaral ng English language, diba? Yon. Next naman, punta naman tayo sa mga devices and equipment. Ano ba yung mga kailangan mo? Dun sa part 1 ng ating vlog, nandyan po yung link sa baba. Yun yung na-mention ko kung ano yung mga basic na kailangan para makapag-start ka sa home-based online teaching. Ulitin po natin, pero mas detailed na. Kailangan mo ng computer desktop, Okay, kung meron ka niyan,
or kung meron kang laptop. Yes, okay. Either of the two, kung meron ka yan, magagamit mo yan. Yan yung mga devices and equipment na kailangan mo para makapag-apply sa ACADSOC. Okay? Pero hindi basta-basta computer desktop, hindi rin basta-basta laptop. Kailangan yung specs or yung OS, yung operating system, yung processor ng ginagamit mong equipment is okay. Ano yung mga standard or yung mga requirements para dyan? Kailangan Intel Core or Quad-Core i3, i7, yung ginagamit mo mataas. Okay? Yun yung kailangan. And kailangan at least 4 GB yung memory or kung mas mataas yung nasa iyo, kung mas mataas yung meron ka, much better. Okay? Kailangan mas mataas ang memory. Ano pa? Okay, Windows 7 or Windows 8, Windows 10, mas mataas, much better ulit, diba? Yan yung mga required na devices or equipment dyan sa laptop mo or sa computer desktop mo para makapag-apply ka sa ACADSOC. Okay? Kasi meron technical test dyan, iti-test nila, i-check nila yung mga equipment mo. So, yun yung mga required na requirements. Okay? Bakit kailangan mataas? Kasi, maraming tools kang gagamitin, hindi lang Skype ang bubuksan mo. Okay? Meron kang teaching tools na gagamitin, ClassIn. Yung ClassIn na ginagamit ng ACADSOC, dito pwede kang mag-drawing, mag-color, mag-watch ng mga videos with your student. Okay? Diyan gumagawa ng mga activities yung teacher at saka student. Okay? Isa yan sa mga teaching tools dito sa ACADSOC. Okay. Kailangan ng kape. Mamaya. Okay, next is, kailangan mo ng Skype. Okay, isa yan. QQ. Ano ang QQ? QQ, Messenger sa China. Ginagamit din yan. Yung ibang estudyante mo papasok sa QQ. Doon ka rin nakikipag-usap sa mga supervisors mo, sa mga co-teachers mo, and yung ibang students mo nandoon. Skype, yung iba nandoon. And then sa ClassIn, yung iba nandoon. Bakit ganon? Bakit hiwa-hiwalay yung mga yan? Sa next vlog natin yan. Dito muna tayo mag-focus. Okay? Next vlog, guys. Don't worry. Alright. So, ano pa? Magbubukas ka ng translator kasi hindi ka naman marunong mag-ni hao ma. Hindi ka naman perfect sa Chinese. Kung perfect ka, kung marunong ka nitong Chinese language, then it's a plus. Diba? Mas mataas ang rate mo kapag ka marunong ka. Pero kung hindi naman, meron naman tayong translator online, so pwede mong buksan yan. So, isa pa yan sa mga bubuksan mo. Google Translator, Cambridge Dictionary, and yung mga search mo dyan para maibigay mo sa estudyante mo. It's a multitasking. Okay, marami kang bubuksan. Kaya kailangan mabilis, mataas yung ginagamit mong computer, desktop, at saka laptop. Alright, dahil sa mga teaching tools na yan. Third, ano pa yung kailangan sa equipment? Headset. Okay, headset. Yung headset mo, mas nire-require ng ACADSOC na may noise cancelling. Okay, bakit? Especially kapag yung place mo hindi quiet place. May mga members of the family ka na maingay, mas maganda yung audio kung ang gagamitin mo is headset na with noise cancelling. Kung medyo pricey yon, yes, medyo pricey, it's 1,500, 2,000 pataas yung with noise cancelling na headset. Kung hindi mo pa afford or kung hindi ka pa na-hire, kung sa interview ka pa lang, pwede mo naman sabihin yun na later kapag nakapasa ka na is mag-invest ka, bibili ka ng headset na may noise cancelling. Kasi, yun talaga yung ginagamit. Yun talaga yung requirements. So, kailangan mong sumunod doon. Okay na tayo dyan? Yes. Ano pa ba? Meron akong mga samples dito. Kung interview ka pa lang at wala ka pang gano'n na headset, okay, pwede kang gumamit ng ganito. Ito yung unang-unang headset ko, guys. Yes, this is A4 Tech. Yan. Pag sinabi nating headset, hindi lang yung headset. Okay? Kailangan may microphone. Alright? Kailangan may ganito. And ito is A4 Tech. Yes. Yan. This is only 500. Wala siyang noise cancelling. Okay? So, sa interview, pwede mo pa itong gamitin or kung nasa quiet place ka, okay lang. Kung very, very quiet yan. Kung nasa sementeryo ka at wala talaga silang marinig, carry yan. Pero kung maingay yung lugar mo at may mga members of the family ka dyan, hindi talaga to required. Madi-disturb yung estudyante kasi maririnig niya yung masyado niyang maaano yung mga ingay sa paligid. So, hindi maganda rin yung audio. Okay? So, ayan. Pero 500 lang to. Kung mag-a-apply pa lang kayo, pwede nyo itong bumili sa A4 Tech. Right?
Yun yung brand niya. Next, okay, kung medyo may budget na, okay, may budget na, pero hindi pa rin talaga ito ang advisable na gamitin. Ito naman yung pangalawang ginamit ko, guys. This one is a Logitech. Okay, it's a Korean brand. It's a headset, this one. Pinky, girly. Yan. So, ayan, may microphone. And this one is 800. So, medyo kumita na tayo, diba? Pero hindi ito noise cancelling headset, ha? Noise reduction lang ang meron ito. Nare-reduce lang niya yung noise sa paligid nyo. Yun ang gamit nito. So, hindi pa rin siya ganun talaga ka-advisable or nire-recommend sa Akadsoft. Okay, kailangan mo pa rin mag-invest. So, sa pangalawang sweldo mo, meron ka ng budget, eto na ang gamitin mo. Tadaan! Yes, eto guys, this is a Logitech brand. Okay, it's a Korean brand also. And then, ganito siya. Yan. Yan, kung gusto mo na mas, hindi mo siya marinig. Ayan, yan, may mga volume, dyan, up and down. And, yan yung pinaka-microphone niya. And then, this is the headset. Okay, hindi siya masyadong mabigat, kaya hindi masasaktan kahit na marami kang nakasalang ka the whole day sa mga students mo, marami kang student, lalo na pag peak. Okay, peak month, marami kang student, so hindi masyadong sasakit kasi hindi siya sobrang laking ganyan at hindi siya mabigat dito. Okay, so ito, talagang ito, at saka ganito na siya. Ayan, ganyan na siya. USB type. This is 1,800. Yung meron pang mas mataas dito kung talagang may budget ka. Yun. Kasi ito gusto ko, light lang siya, hindi siya heavy. Yung 2,000 is masakit na sa tenga. Ang kapal kasi nung pinaka-headphones niya. So, ayoko nang ganun. Pero kung ikaw, yun ang gusto mo, sige, balang ka, choice niya. Okay, yun. So, ayan na, diba? Ito talaga may noise cancelling. So, talagang ang ganda ng audio niya kapag nag-record kayo, kapag tinest nyo to, ang ganda talaga nito, guys. Alright? So, and one of advice ko, guys, kung during the interview, merong speed test eh. Diba? Yung mga family members, huwag nyo po nang ipa-connect sa internet nyo at gumamit kayo ng LAN cable. Okay, ano yung LAN cable? Ito siya. Ayan. I-connect nyo lang yan sa internet. Ito sa internet yung isa, at ito naman sa laptop. I-connect nyo lang siya para directly pumapasok yung internet connection dun sa laptop nyo. Hindi nyo kailangan makipag-agawan ng signal ng connection dun sa mga family members nyo. Pero para mas maganda is kayo na munang gumamit ng internet nyo during the interview or kapag nagka-class na kayo, para naman maganda, diba? Hindi garalgar or nagsa-stop-stop naghahang kayo while in the class. Okay? So, yun yung mga basic needs natin. Actually, nilagay ko na siya dito para mas maibigay ko sa inyo ng detailed. Ano pa ba? Last but not the least, kailangan meron kayong camera, web camera. Kung computer desktop, meron kayong camera, mabibili nyo naman yan sa mga cyber cafe or sa mga computer shop. Bumili kayo. Mas maganda yung brand. Sa akin na nga, nare-recommend ko yung A4 Tech. Okay na yun, carry na yun. Hindi naman siya ganun ka-pricey. So, sa mga beginners, nagsisimula pa lang, pwede nyo nang invest yun, yung A4 Tech na camera. Or sa mga gumagamit ng laptop, meron na kayong built-in camera dyan. Malabo naman siya or hindi siya clear or madilim siya, pwede kayong bumili ng extended camera. Ilagay nyo lang dyan sa inyong laptop para naman mas bright yung face nyo na nandun kayo sa klase. Mas ma-appreciate or mas maganda yung pagtuturo nyo. Diba guys? So yun pa lang yung mga basic requirements na ibibigay ko sa inyo. First application nyo, yan ang mga i-check ng Akadsoft. And, syempre, after that, meron kayong interview. Ano yung interview sa Akadsoft? Ano yung mga questions? And, kung pumasa na kayo sa interview, bibigyan na kayo ng schedule para sa inyong demo class. Ano yung demo class? Paano ba yung demo class? And, kapag nasa-start na kayo sa Akadsoft, saan na kukuha ng mga teaching tools? Anong ituturo ko? Books? Or ano ba? Articles? Or ano ba? Sasagutin natin yan sa ating mga next vlog. Alright? Sa ngayon, ito muna guys. And I hope natuto kayo dito sa ating vlog. Guys, thank you for watching. And if you like this video, please thumbs up, click like, subscribe, paki-share po. And don't forget to click the bell button para updated kayo sa ating mga next vlog. Alright? Kita-kits ulit tayo next time. Thank you for watching Chris Channel. Godspeed.